Yo, what's up guys? So may balita po tayo ngayon pandaigdigan. Ang India po ay nanganganib ngayon mga sangkay. Dahil po sa sobrang init ng panahon, tinamaan po sila ngayon mga sangkay ng tinatawag na heat wave. At ito po ay extreme. Delikado mga sangkay. Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, welcome po sa Sangkay World Talks kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita gaya po ng topic natin ngayon, okay? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng topic patungkol sa mga pandaigdigang mga impormasyon, i-subscribe niyo po yung ating YouTube channel ngayon din. Sa mga nanonood po sa Facebook, ganun din po, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so ito nga po ang ganap, no? Ayon po dito sa balita na lumalabas, ang India po ay naninilikado. Ayon po dito mga sangkay, India is witnessing one of the most intense heat waves of the year na ang temperature daw po ay aabot close to 50 degree. So ganyan po kalala mga sangkay. Kaya naman ngayon, pinaghahandaan na po nila itong possible na impact ng El Nino. Alam nyo guys, wala pa po yung El Nino ha. At ayon po sa mga scientists, nasa 60% na daw po ang El Nino na posibleng mangyari. Isipin nyo, kapag 60%, malaki po ang chance na maganap po itong grabing init ng panahon sa buong, especially dito po sa Asia, no? At tatamaan po talaga tayo ng husto. So ngayon, mga sangka, ito po yung panganib sa India. Yan po, government alert from May 25 to June 2. Ang India daw po ay makakaranas ng tinatawag na extreme heat wave na ang temperature ay aabot sa 50 to 55 degree. Pampira, mga sangkay, ganyan po kalala itong init ng panahon. At mismo dito sa Pilipinas, mga sangkay, talagang ramdam po nating lahat no, yung init ng panahon. Ibang-iba na po talaga ito. At kung kayo ay hindi pa rin po naniniwala sa climate change, tingnan nyo po yung paligid natin. Tingnan nyo po yung nangyayari ngayon, mga sangkay. 'Di ba? Sobrang init ng panahon. So ito po ay mangyayari po sa India. At actually, hindi lamang po sa India. Ang pagkakalam po natin, maging sa US, ibang part ng US ngayon, nakakaranas din daw po ng heat wave. At delikado po ito sa lahat ng mga tao, mga sangkay. At may pinapangambahan pa pong El Nino. Ngayon, ito po ang balita, mga sangkay. Ito po yung kalagayan ngayon ng India. Struggling to work in the scorching heat. The porter in Delhi's wholesale Sadar Bazaar makes barely $6 a day. So resting is not an option. We are daily wage earners, so we are helpless and have no choice. Rain or heat, we have to work. Grabe, no? Wala daw po silang choice. Maulan o hindi maulan, kailangan nila magtrabaho. So, kung titingnan nyo po yung India, parang mas mahirap pa po sa Pilipinas, no? Or how will we eat? Temperatures are soaring across much of India, exceeding 48 degrees in some areas in recent days. The Met Department says the heat is likely to continue. That's not what people in Delhi want to hear. Mohammad Irshad is among them. The father of 4 drives a rickshaw taxi in one of the most congested parts of the city. It feels as if it's burning. This rickshaw has an iron frame and gets very hot. The whole body starts burning after driving just a kilometer. Grabe. Mohammed ducks into this government-run cooling center when the heat gets too much. The tent offers water, rehydration and some respite. But there's just one center like this for a city of 22.5 million people. Soaring temperatures are becoming a public health threat. Heat stroke, worsening cardiovascular. Yun, isa po yan sa malaking problema nila, yung heat stroke. Kasi sa sobrang init. Naalala nyo mga sangkay, way back 2024 po ata yun, nagkaroon po ng heat wave ang Pilipinas. Marami din po nun mga sangkay ang pumanaw dahil po sa sobrang init ng panahon. At kaya nga po maraming natatakot ngayon, napag-usapan po natin nakaraan, yung Super El Nino. So maraming natatakot kasi itong pangalang mga sangkay na extreme heat na nararanasan ngayon ng
maraming mga bansa sa buong mundo, malala na how much more kapag ka nagkaroon ng super El Nino, pambihira. And respiratory conditions and stress are just some problems hospitals are dealing with. The extremes of temperature affect the poor much more, always. Oh. So, yung extreme na weather, mga sangkay, kagaya po nito, yung temperatura ay sobrang taas. Ang isa daw po sa tinatamaan sa India, yung mga mahihirap daw po talaga. Then the well-off who have the facilities to keep themselves cool. Poor don't have the choice of not working. No choice sila, magtrabaho sila. Parang dito din po sa Pilipinas. Kaya nga po mga sangkay, silent ano po talaga itong tahimik lang pero maraming pinapatumba itong climate change ngayon, mga sangkay. Tahimik lang pero dahan-dahan pong pinapatumba yung marami sa ating mga tao sa buong mundo. Research shows temperatures in the capital have risen nearly 3 degrees in the last decade, driven by urban expansion and vanishing trees. More worrying is the possibility of India losing up to 35 million full-time jobs and GDP falling by 4.5% as a result of heat stress. Grabe. So, maging yung ekonomiya nila, medyo, medyo bahagyang babagsak dahil nga po dito sa heat wave na ito. Okay, so, ang daming balita tungkol dyan, mga sangkay. Severe heat wave continues to grip northwest and central India, with temperatures crossing 45 degrees Celsius in at least 22 cities on Tuesday. Several states also recorded their hottest day of the year so far. Grabe. Banda Pinakamainit daw po na panahon sa taong ito. in Uttar Pradesh remained the hottest place in the country for the third straight day, touching 48.2 degrees Celsius, which is just below its Konti na lang, magpi-15 na. all-time May record of 49 degrees. Ayan no. Umabot na po ng 48.2 degree. So, saan pa aabutin yan? Ang sabi, abot pa raw po ng 50 hanggang 55. Set in Pambihira. 2022. The India Meteorological Department has issued an orange alert for parts of North India, warning of prolonged heat wave conditions across Delhi, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and nearby regions. Sweltering conditions remain in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Maharashtra and Gujarat as well. New Delhi and the National Capital Region sweltered through extreme heat, recording a maximum temperature of 45.1 degrees Celsius. Now, So maraming mga syudad ang tinatamaan ngayon sa India. weather officials say temperatures in parts of Delhi NCR could climb even further. So yan po yung nangyayari ngayon sa India. At madami-dami pa po itong event, mga sangkay, pagdating po sa climate change this year. Lalong-lalo na po kapag tumama itong El Nino. Pero ipagdasal po natin na hindi na po tayo abutin sa ganun. Kasi mahirap po itong sitwasyon ngayon ng buong mundo, no? Itong pinangangambahang Super El Nino. Pambihira. Ito, extreme heat wave pa lang po ito. Nangangaray na po yung mga tao. 'Di ba? Well, alam po ang inyong opinion. Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.